Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Come on, palakpak para kay Jesus. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso today. And ngayong araw na ito, tayo po ay patuloy na sumasamba sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga ginawa niya sa ating buhay, sa lahat ng mga pasasalamatan natin, sa lahat ng mga natutunan natin sa araw na ito at sa buong linggong ito. Naniniwala po ako na kung saan may gagawin po ang Panginoon sa ating buhay. Hindi iniutos ng Panginoon ang pagdalo sa mga ganitong uri ng gawain. Sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, nang wala lang. Inilagay ito ng Panginoon for encouragement. Sinabi ng Biblia para tayo may encourage, lalo tigit sa lahat na lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. At ano man ang mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga battles natin, magandang preparation po ito, magandang paghahanda po itong ganitong uri ng gawain para nang sa gayon na prepare tayo. At alam niyo po, ang first day of the week ay hindi naman Monday. First working day of the week natin yung Monday, but first day of the week natin is Sunday. Kaya ang ginagawa sa atin, prepare tayo ng Panginoon sa unang araw ng Sanlinggo para nang sa gayon sa unang araw naman ng trabaho, although nag-iiba-iba na ngayon ang ating mga schedules, inihanda tayo ng Panginoon para sa mga challenges, sa mga battles natin. And I believe na hindi nagkataon na nandirito ka ngayong araw na ito. Hindi nagkataon na kung kailan maulan, saka ka gumising ng umaga, saka ka, alam mo yun, saka ka nakahanda or excited sa Panginoon. Although dapat lagi tayong ganon. Sabi ko nga sa mga leaders natin, even sa amin sa bahay, pinaghahandaan ng pagnanambahan sa Panginoon. Kung maaari kapag linggo o Sabado, naghahanda ka ng damit mo, nahanda mo ni sarili mo, hindi ka masyado nagpupuyat. Lalo na sa mga nagsiserve sa Panginoon, napaka-importante para sa gayon, buong-buo nating nare-receive yung blessing, yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Kasi nga, may ni-store sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito na kailangan mo. Kailangan natin para sa mga laban na ito, ngayong linggong ito, ngayong week na ito, yung mga challenges na ito. By the way, ang challenges, hindi laging pangit yan. In fact, ang challenges ay nakadesenyo para sa mga champion. Hindi ka pwede maging champion kung mga challenges na nangyari. Hindi ka pwede maging champion kapag hindi ka muna challenger. Kapag ikaw ngayon ay may challenge sa buhay, it means na nakahanda ka na para sa championship ng buhay mo. So every challenge sa buhay natin ay preparation para sa championship ng buhay mo. Kaya kapag may mga challenges, in fact, lahat ng mga nag-succeed na tao sa anumang area ng kanilang buhay, dumaan yan sa challenge. Pag tama ang perception natin sa mga challenge na ito, papunta ka sa championship ng buhay mo. Hindi natin minsan ma-perceive yun eh. Alam niyo po, lahat naman tayo nananalangin. We really want to be successful sa buhay, sa iba't ibang uri ng tagumpay na ipinapanalangin mo. Gusto mong mag-succeed, gusto mong mapagtagumpayan ito. Nung nag-pray ka, naniniwala ka ba na tutugunin ka ni Lord? Of course. Tutugunin ka ng Panginoon, tapos challenge dumating, no? Akala natin minsan, hindi kasama sa answered prayer natin. Hindi, piniprepare, gusto mo maging champion eh. Buti nga, dinaan ka na ni Lord sa maging challenger ka na eh. So after nyan, dun mo makakamit yung tagumpay, yung answered prayer mo because of the challenge. Tama lang ang pananaw sa mga challenge na ito. And I believe that today, lahat po tayo ay may ipinanalangin ka na last year, last month, last week, last day, o kaya kanina may ipinanalangin ka na. At naniniwala po ako na lahat ng mapapakinggan mo ngayon ay parte ng mga panalangin mong iyan. So, tayo po ngayon ay nasa third installment po ng ating brand new series for this month of October entitled Worth Remembering. Napaka-importante, sinabi po natin na ang ating alaala, ito po yung mga, hindi para ito sa past natin. Tapos na ang past natin. Past is history. Future is still a mystery. But our present is an opportunity. Past natin, history na lang. Kaya nga nung mga nakaraan, may mga kino-coach po ako sa life coach po. Iyon. May napaka-importanting part, ang tawag ko dun sa isa sa mga unang sessions doon ay yung back to the future. Kapag nagdi-design ng buhay, kapag nagsiset up ng buhay, napaka-importante na itong back to the future na ito. Kailangan makita mo muna yung future mo eh.
Kasi hindi ka uusad kapag wala yung future mo. Yung future na yan, may kakayahan yan na humatak. Humahatak yung future na yan, may force yan, may energy yan. So yung past natin, may kakayahan din naman yan na mag-pull sa atin pabalik or itulak tayo papunta doon sa future natin. So parehas na makapangyarihan yung future na yan saka yung past na yan. So napaka-importante itong present natin kung ano ang gagawin natin. Hahayaan ba natin na matakot tayo dun sa future na yon? O hahayaan natin na ma-motivate tayo papunta dun sa future natin ngayon? O hahayaan ba natin yung past natin na mahatak tayo pabalik o itulak din tayo papunta dun sa future natin ngayon? Because our past is history. Lesson po yan na lang natin. Pwedeng, it's either yung past natin maging prison or maging lesson. Pwede tayo ma-imprison dun sa past natin, sa mga nangyari sa atin, or pwedeng maging lesson siya para mapagtagumpayan natin yung present natin papunta dun sa future natin. But yung future natin is still a mystery. Pero malaki ang may tutulong sa atin na ngayon natin para maging handa tayo dun sa hinaharap natin. Nakakatakot pa naman ang future. Pero alam niyo po ba na nakaka-excite din ang future? And I want you to know, nakaka-excite ang future mo. Minsan nga lang, siguro nalulungkot tayo ngayon kasi may mga challenges, but I want you to be excited. Ang isang challenger, pag tama ang pananaw, ginagawa po ito ng mga sports psychologist. Ang isang challenger, napaka-importante, ipiniprepare yung kanyang isipan na huwag matakot dun sa kanyang kakaharapin na kampiyon. Kasi sasabihin ng sports psychologist, ikaw na ang susunod na champion. At sa mga may challenges ngayon, naniniwala ko, ikaw na ang susunod na champion. Ikaw na ang susunod na makakaharap nitong tagumpay na ito kung malalaman lang naman natin kung ano ang tama nating gagawin sa present natin. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Napakalaking bagay po ito para ma-prepare tayo doon sa mga pre-request natin, doon sa mga matagal nang dinidesire ng ating puso. I want you to open your Bible with me in Acts chapter 10, verses 1 to 4. Acts chapter 10, verses 1 to 4. In Caesarea, there lived a Roman army officer named Cornelius, who was a captain of Italian regiment. Ito ko po muna yung verse 1. Ito pong si Cornelius ay hindi Hudyo. Siya po ay isang Roman citizen. Hindi rin naman siya mahirap. Pero may katangian siya na makikita natin sa mga susunod na verses na napaka-importante sa kanyang buhay, higit pa sa kanyang kayamanan, higit pa sa kanyang posisyon. Bakit kailangan niya pang manalangin? Bakit kailangan ko pa itong gawin? Sinabi ko nga, laging ang tao may hinahanap yan. Sabi ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in every human heart that only God can fill. Na kahit na ano ang isalpak natin sa pusong ito, laging may kukulungan dito. So napaka-importante na ma-fill yung void na yon. Ma-fill yung mga gaps sa puso natin para hindi tayo, lagi natin sinasabi, ang resulta lagi nun is emptiness. Kulang ang buhay, there's something missing in my life, na kung saan kahit na anong ilagay natin, pag hindi yan nakargahan ng tama, still empty pa rin siya. Mukhang puno, loaded, pero mali ang na-load. Kapag niloadan mo ng diesel, ang isang gasolina, na sasakyan, di rin siya aandar, in fact masisira pa. Akala ng mga tao, kapag siya ay naloloadan ng mga bagay-bagay sa buhay, aandar na siya. Pero bakit ganon? Niloadan ko naman nito. Halos maubos na yung oras ko dito. Why? Nakakaramdam pa rin ako ng emptiness sa aking buhay kasi mali yung niload. At ito si Cornelius, ito yung katangian niya. Pero mapapansin natin in verse 2. Sabi dito, he was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. He gave generously to the poor and prayed regularly to God. Verse 3, one afternoon, about 3 o'clock, he had a vision in which he saw an angel of God coming toward him. Cornelius, the angel said. Cornelius stared at him in terror.
"What is it, sir?" He asked the angel. And the angel replied, "Your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering." Ulitin ko po, your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering. Sa ibang translation, God noticed. Na-notice ni Lord yung prayer mo. So, ibig sabihin, hindi lahat ng panalangin ay papakinggan ni Lord. Akala ng mga tao, halos lahat naman po ng mga religious na tao nagpipray. Pero hindi lahat may answered prayer. Hindi lahat nanonotice ng panalangin. So may mga panalangin na kung saan hangin lang. Panalangin na napupunta sa hangin. Kasi may mga uri ng panalangin na kung saan madidinig ng Panginoon. At naniniwala ako kaya ngayong araw na ito, nandito ka. Kasi ayaw ng Panginoon mapunta sa hangin ng iyong panalangin. Nais ng Panginoon, marahil kaya ka nandito ngayon, ito na yung opportunity para nang sa gayon, ma-receive mo yung mga panalangin na yun sa iyong buhay. Hindi nagkataon, hindi sayang ang pagpunta mo, pakikinig mo ngayong araw na ito. Dahil ngayong araw nito katatagpuin ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Amen po ba? Lahat na naniniwala doon, purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. The angel replied, "Your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering." Again, Cornelius was a Roman centurion. Siya po ay isang Gentile soldier. Hindi po siya priest, hindi siya prophet, and not even a Jew. Yet his life caught God's attention. Na-notice ng Panginoon yung kanyang buhay, yung kanyang panalangin. Biruin mo, makatch mo yung attention ng ating Panginoon. Every time sa Bible, nakakatch ng isang tao yung attention ng Diyos, may nangyayaring miracle eh. 2 bulag, pinipigilan ng mga tao, nagsisisigaw sa pangalan ng ating Panginoon. And Jesus stopped. At sinabi niyang ganon, "What do you want me to do?" Napansin niyo po, may mga tao, may mga characteristics na kung saan nakaka-catch ng attention ng Panginoon. And once makatch natin ang attention ng ating Panginoon, may miracle na nangyayari. May answered prayer na nangyayari. So starting today, mananalangin tayo, gagawa tayo ng isang bagay na kung saan hindi lamang napupunta sa hangin, kundi ito'y nakaka-catch ng attention ng ating Panginoon. May isa pong conference na kung saan, after ko pong mag-speak, ini-interview yung mga speakers. Then in-interview po ako, what irritates you? What is your pet peeve? Sabi sa akin. Sabi ko, aso saka pusa. Hindi, joke lang. Ano yung kinai-irritate mo? Hindi mo ka-irritate dun eh. Dami nga naming aso, 18 aso namin dati. Nung bata ako. So, sinabi ko yon yung mga nakakapag-irritate sa akin. Hindi ko na po babanggitin muna ngayon. Pero susunod, ano nakakapag-catch ng attention mo? Nakakapag-catch ng attention ko, yung mga taong pag nagsasalita, may laman yung sinasabi nila. Yung paglalaanan ko ng oras, pero may natututunan ako at the same time, nakakapag-share din ako. Kasi nga maglalaan ako ng oras doon eh. Unless ako yung nagko-coach, may ginagawa ko, tinuturuan ko yung tao, pero kapag ayun yung mga ganun na klaseng fellowship, conversation, gusto ko yung may nakukuha din ako kahit paano. Hindi nasasayang yung oras ko, may natututunan ako dun sa tao. Ibig sabihin, may content. May maayos na content. Pag ganun, nakaka-catch sa akin. Kasi hindi lang siya one way. Ibig sabihin, may natututunan ako sa buhay niya, may natututuhan ako sa experiences niya. Yun nakaka-catch sa akin, yun, may laman. Hindi siya lang siya empty barrel, yung tao. So, ganun din ang Diyos. Sa Diyos naman, may mga katangian na kung saan nakakapag-catch ng kanyang attention. So dito, na-notice ng Panginoon yung ginawa nito ni Cornelius. In fact, sinabi po sa New American Bible, sinabi po dito sa verse 4, "He looked intently at him, seized with fear, and said, 'What is it, sir?' He said to him,
your prayers and almsgiving have ascended as a memorial offering before God. Yung sa verse 4, sabi sa NLT, di ba? Your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering. Sa mga literal translations, sabi dito, your prayers and almsgiving have ascended as a memorial offering before God. Pag yung phrase po na memorial offering before God, ibig sabihin, ito po ay nag-ascend kay Lord like an incense. Para siyang insenso, ginagamit ng mga priest dati. Kapag sila po ay nag-aalay ng mga offerings dati na susunugin at may ilalagay doon na insenso. Ibig sabihin, nagiging incense ito before the throne of heaven. So hindi pala lahat ng panalangin natin ay umaangat doon. Yung iba hangin lang talaga. Hangin lang talaga siya. Kaya napaka-importante nitong memorial offering before God. At yung kanyang karakter, toward dun sa offering na yon, kasi may offering ng praise, di ba? Ng panalangin, ng ginawa natin. Yung kanyang karakter made an impression on God's heart. May impact yung kanyang ginagawa sa puso ng ating Panginoon. Now, ano yung mga katangian na hindi pwedeng hindi manotice ni Lord? Ano yung mga katangian na hindi pwedeng hindi manotice ni Lord at kapag itong taong ito ay nagsalita na nalangin, nagpuri sa Diyos, hindi siya napupunta sa hangin. May dating, may impression kay Lord. So join me in our message today entitled Heaven's Radar. Sabihin nga po natin, Heaven's Radar. Nasasagap siya ng radar ng kalangitan. Yung panalangin na yon. So let's look at the 4 G's that attract God's attention. 4 G's in this passage that attract God's attention. Ulitin ko, hindi nagkataon na napakinggan mo ang panalangin, ang mensaheng ito. Dahil starting today, yung mga panalangin natin ay hindi mapupunta lang sa hangin. Naniniwala ko magkakaroon ito ng impression sa ating Panginoon at ngayon na ang simula ng araw na kung saan may mga panalangin tayo na kung saan manonotice ng ating Panginoon at darating sa trono ng kalangitan at magkakaroon ng himala at pagpapala at katugunan yung mga panalangin natin. Lahat po ng excited at ready na ngayon, pwede po ba magsabi na malakas na amen? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Praise the Lord. Heaven's Radar. 4 G's that attract God's attention. Number 1, in verse 2. Ba sinabi sa verse 1, sino itong Cornelius na ito? At sinabi dun sa verse 2, he was a devout, God-fearing man. As was everyone in his household, he gave generously to the poor and prayed regularly to God. Unang G. Nang nakakatangian na kung saan nag-a-attract sa atensyon ng Diyos. Number 1 is godly. Sabihin nga po natin, godly. Godly means devotedly religious. Kapag sinabing godly, it means devotedly religious. Kapag godly ang isang tao, kaya he was a devout, sabi dito, ang godliness nakaka-attract sa attention ng Diyos. Kung meron attracted ka, for example, sa kulay naman, ano nakakapag-attract sa'yo? Akin sabi ko, black pink. Yung combination na yon, di ba? Sa iba dating sa akin, may mga ganun tayo. Yung iba naman red. Ayan, di ba? Yung iba naman blue, yung iba white, nakaka-attract ng attention mo. Pero, sa Diyos, una nakaka-attract ng attention niya is godliness. Yung Greek word po na ginamit dito, na devout, it is the Greek word eusebes. Itong eusebes na ito, ang ibig sabihin nito, reverent. Pious, devout, religious, sabi dito. Alam niyo po, napaka-importante nito. Why? Itong Greek word na ito, kung dadalawahin lang natin ito, pag sinabing godliness, para mas madali natin pong maintindihan, ang ibig sabihin nito, first, godly people are committed. Pag sinabing godly, ito ay committed. Devotedly religious kasi ang ibig sabihin nitong Greek word na ito. Pag sinabing godly ang isang tao,
meron siyang form ng commitment. Remember that Cornelius honored God in a pagan world. Roman Empire po nung panahon na ito. He lived righteously in a place filled with idolatry and corruption. Alam naman natin, pagdating dito sa empire na ito, ang daming mga Diyos na sinasamba. Yung ibang mga religious dito, yung mga Christians dito, binobola lang naman sila eh. Para lang makuha yung kanilang support, simpatsya. But still, lahat naman open sa kanila. Lalo na siyempre, tinutulak nila itong mga Diyos na ito, yung kanilang mga pamumuhay, yung mga pagan na mga practices nila. But still, kahit na hindi Jew, kahit na Gentile itong si Cornelius, namuhay pa rin siya bilang maka-Diyos. Napansin niyo po ito? So pwede pala na ikaw ay nasa sitwasyon, nasa polluted world ka, pero hindi ka mapollute ng mundong yon. You can still live a godly life in an ungodly world. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao, parang ganito, pwede ka palang maging mayaman sa kapaligiran na tadtad ng kahirapan? Pwede palang magkaroon ka ng kapayapaan sa mundo na kung saan tadtad ng kaguluhan? Mahirap lang kasi bansa namin eh. Matagal nang ganyan yan ah. O pero may nagtagumpay pa? Yes. Tamang mindset. Tamang pamumuhay. Yung pamilya kasi namin, lang maayos ang buhay. Nakapagtapos ng pag-aaral. Pamilya namin, baon sa utang. Pamilya namin, punong-puno ng immorality. It doesn't mean ganyan ang pamilya mo, ganyan ka na habang buhay. O kaya magiging ganyan ka rin. Dahil pwede ka makapag-create ng isang character na kung saan kakaiba sa mundo na ginagalawan mo. So yung unang katangian na nakakapag-attract kay Lord ay yung godliness. Ibig sabihin, godly people are committed. Kasi ang pananampalataya, biruin mo kahit na ganun yung mundo niya, committed pa rin siya, hindi basta-basta siya nagpapahatak doon. His faith was not just personal. Ang maganda dito, pati yung pamilya niya na i-influence niya, baliktad. Hindi siya na-impluensyahan. Siya ang nakakapag-impluensya. He was a devout, God-fearing man as was everyone in his household. Kung ganyan na yung pamilya natin, alam nating hindi maganda, tayo yung mag-i-influensya sa kanila. Kung ganito yung bansa natin, alam nating hindi maganda, tayo yung mag-i-impluensya sa kanila. Kapag may nakikita tayo na hindi maganda, kasi pamamaraan din yun, doon makikita ang isang tao lumilitaw siya. Doon makikita ang isang light of the world sa mundo na kung saan tadtad ng kadiliman. You are the light of the world. You are the salt of the earth. Tinuro ko na po ito sa mga estudyante natin sa hermeneutics o biblical interpretation. Yung salt na yon, hindi lang siya preservative. Kasi pag nag-interpret ng Bible, saan po unang ginagamit yon? Ano ang nasa isip nung sumulat na yon, nung sinulat niya yon? Kaya hindi laging interpretation sa panahon natin kasi hindi naman tayo sumulat nun sila eh. So aalamin natin saan ba ginagamit yung salt dati. Primarily, ang ginagamit ng salt dati, hindi naman preservative lang yan eh. Ginagamit po yan sa mga halaman. Fertilizer po yan dati. So primarily, kapag sinabing salt of the earth, pag dumikit ka sa mga taong hindi nag-grow sila. Nung nalaman ko po ito, nung salt of the earth ako, kaya yung mga tao, may mga pastors ngayon, may mga bishops ngayon, may mga nakapagtapos ng pag-aaral ng mga pastors, na kung saan after 3 years, after 10 years, alam niyo po, nakinggan ko lang kayo dati. Kaya po ako nagpatuloy, na nag-aral, nais ko po yung buhay ko, na yung ganun palang pamumuhay lang yun, yung pag tumabi ka sa isang tao, instead na mag-backslide siya, instead na humihina yung pananampalataya niya, lalo siya nagiging excited, lalo siya nag-grow because naniniwala tayo that we are the light of the world and we are the salt of the earth. Pag dumikit sa atin, nag-grow. Hindi nagiging rebellious, hindi nagiging tamad. Nagkakaroon din ng excellence yung buhay nila. Ayun ang ibig sabihin ng commitment. Ibig sabihin, nakakommit tayo, kahit ayaw nila mag-grow, ako mag-grow. Ayaw nilang sumamba kay Lord, ako sasamba sa Panginoon. Ganun yung ginawa ni Cornelius. Second, pag sinabing godly, remember that godly people, hindi lang sila
committed. Sila rin ay consistent. Sabihin nga po natin, consistent. Ibig sabihin, devout nga eh. Devoted ito. Pag sinabing devoted, committed siya, at the same time, consistent siya. Ibig sabihin, walang disconnect between their Sunday faith and their Monday reality. Walang disconnect doon. Pag sinabing consistent, hindi, dapat Sunday nagpipray ako. Pagdating ng Monday, hindi na nagpipray. Hindi ganun ang devoted. Ang godly na tao, nagpray siya nung Sunday, nagpuri siya kay Lord nung Sunday, ganun pa rin siya sa Monday. Hindi siya nag-iiba. Hindi siya nakadisconnect yung Sunday niya sa Monday. Why? Kasi yung Sunday niya, preparation nga yun para sa Monday natin eh. Para sa mga susunod na araw natin. Take note, walang switch off button sa pagiging godly. Walang switch off button. Kaya importante, alam mo ang isang tao, godly talaga siya. Committed siya, at the same time, consistent siya. Indeed, godly people attract God's attention. Sino bang hindi maa-attract sa ganon? Sige, sa mga single dito, ligawan ka. Ang ganda ng ugali nung nagde-date kayo. Pero nakita mo sa bahay, nakita mo sa mga katabi niya, napaka-harsh ng ugali. Diba? Ibig sabihin, pambihira, wala pala ito, pakitang tao lang ito eh. Diba na-irritate ka sa mga ganun tao? Kaya pala si Lord, attracted siya. Nung nag-pray ka ngayon, dapat bukas magpe-pray ka. Nung nagwo-worship tayo, nagbabanggit tayo ng papuri kay Lord ngayon, dapat bukas, sa susunod na araw, ganun din tayo. Hindi man tayo perfect. Pero alam mo, consistently, ginagawa natin yung bagay na yon. Hindi tayo Christian pag Sunday. Christian din tayo the whole week. Christian din tayo sa family natin. Bawa, sumablay tayo. Isipin natin, hindi ako ito eh. Ito yung dapat kong maipamuhay. So, hihingi ka ng tawad, ayusin mo yung buhay mo. That's godliness. Sabi nga po natin, godly. Tandaan, attracted si Lord sa mga taong godly. Ulitin ko, kapag ganito, yung panalangin mo, hindi mapupunta sa hangin. Grabe, attracted dun si Lord. Grabe, yung worship niya kahapon kay Lord, dinadala ng weekdays. Oh. Yung ginawa niya yung Sunday, ganun pa rin siya ng Monday. Oh. Hanggang Friday. O kaya pinapractice niya pa rin yun. Dinidiscipline niya pa rin. Kung yung word na pinipilit ay pwedeng gamitin, sige, pwede mong gamitin yung pinipilit eh. Kasi lahat naman talaga tayo, madalas pinipilit natin na gawin yun. So walang masama doon. It implies discipline. Kasi pag disiplinado, gagawin mo pa rin yun kahit parang ayaw gawin ng katawan mo. Halimbawa, parang ayaw mo magsimba ngayon, gagawin mo, that's godliness. Ayan yung devout na sinabi dito. He was a devout, sabi dito. Kaya na-attract yung attention niya. Na-attract si Lord. Dito sa taong ito, ulitin ko, attracted si Lord sa mga taong godly. Yung may Diyos siya ng Sunday, may Jesus siya ng Sunday, may Jesus pa rin siya ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hindi yung pagdating ng Sunday, may Jesus siya, babalik na lang yung Jesus niya sa Sunday na ulit. Hindi ganon. Committed and consistent. Number 2, sabi dito, he was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. Number 2, nakatangian na nakakapag-attract sa atensyon ni Lord. Tiyak yan masasagap ng radar ng kalangitan. Number 2 is God-fearing. Sabihin nga po natin, God-fearing. He was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. Ang ganda nito. Alam niyo po ba, yung Greek word dito na God-fearing, ang ibig sabihin po nito is to fear reverentially. To be afraid to do a thing. Hindi lang siya simpleng terror o horror. To be afraid to do a thing. To be reluctant. Ang ibig sabihin nitong Greek word na ginamit dito. So dalawang importanteng bagay lang po para maunawaan natin. Ano ba ang ibig sabihin nitong God-fearing dito? Pag sinabing God-fearing na tao, first, godly people have a reverence. Pag sinabing God-fearing ang isang tao, meron siyang reverence. Ang taong God-fearing ay mayroong malalim na respeto sa Diyos. Litin ko po.
Ang taong God-fearing ay may malalim na respeto sa Diyos. Why? May mga taong mababaw at naiintindihan naman natin yon. Hindi lahat nagsisimula sa kaliliman. Kasi nga may mga bago pa lang sa pananampalataya, but sana habang tumatagal, lumalalim yung respeto sa Diyos. For example, hindi na ako katulad ng iba na basta-basta gamit ng pangalan ng Diyos, dinadamay kung saan-saan, pati banal na pangalan ng banal na spirito, dinadamit minsan sa kalokohan nila, sa pagbibiruan nila na hindi maganda. Hindi siya ginagawa kasi para sa akin, napaka-importante ng paggalang sa pangalan ng ating Panginoon. Sa isang kaharian, tandaan po natin, kapag nagbabasa din ng Bible, hindi natin siya ilalagay dito sa kalagayan natin yung democratic country, ganito, ganyan. Hindi ngayon, kasi sa kanila dati kingdom yan eh. So sa isang kingdom, hindi ka basta-basta nagpabanggit ng pangalan ng hari, ng isang emperor, nang wala nang. Kaya sa Bible, do not use the name of the Lord your God in vain. Kasi pag may nakarinig niyan, mapaparusahan ka dati kasi binabastos yung pangalan ng hari. Sa democratic country, dali naman mambastos ng pangalan ng leader di ba? Kahit na mabuti o masama, pag antay ka, hindi ka parte ng kulay niya, madaling mambastos ng pangalan. Pati nga sa pamilya, nagagawa rin yun Kaya lang, hindi ganun sa kingdom. Hindi ganun kay Lord. Kaya malalaman ng isang tao ay God-fearing, ang taas ng respeto niya sa Diyos. Parang pag nakita mo yung boss mo, you act differently. Di ba? Minsan nagkikwentuhan, may mga negative na pinagkikwentuhan. Pag nakita na yung boss nila, biglang tumatahimik. Why? May respeto ka May respeto tayo doon sa taong nakakataas sa atin. Nagbibigay tayo ng respeto sa kanya. How much more sa boss ng universe? Di ba? Siya nga, boss nga ng universe yun boss nga ng maliit na kumpanya, nire-respeto, di lalo si Lord. So pag sinabing God-fearing na may reverence, this respect keeps them humble. At nakakatulong itong humility ito at itong respetong ito para i-obey yung taong yun, higit sa lahat si Lord, kahit na mahirap. Kasi nga, may respeto. God-fearing people understand that God is holy and powerful. Hindi sila basta-basta gagawa ng masama kasi alam nila na may consequences ang bawat desisyon. They walk carefully, always mindful of pleasing the Lord. Kapag may fear ang isang tao na kung saan may halong reverence, kasi iba yung natakot ka Hindi ito yung fear of the Lord na simpleng natakot Pero iba yung natakot kasi nire-respeto mo siya. Di ba natakot ka lang sa asawa mo kasi baka makarati ka niya? Di ba? Parang terror siya. Iba ito. Magkaiba siya sa natakot ka kasi mahal mo siya. Natatakot kang gumawa ng bagay na yon, hindi dahil sa natatakot ka, nasaktan ka niya. Natatakot ka na masaktan mo siya. Iba yung epekto nun. Godly people have a reverence. So kapag may ganito na tayong uri ng fear of the Lord, doon na umuusbong ang wisdom. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. So once na ang tao ay may fear of the Lord na, umuusbong na yung talino. Pag sinabing wisdom, hindi lang ito information. Knowledge is more in information. But wisdom is more on problem solving. If you really want to succeed in life, dapat mas marami kang problema na nare-resolba. At mas may wisdom tayo, mas marami tayong problema na nare-resolve. So gumaganda ang buhay natin, mas marami tayong opportunity sa buhay kapag may wisdom. Sabihin nga po natin, wisdom. Doon na nagsisimula, if you really want to be wise in the midst of unwise world, napaka-importante ng fear of the Lord. Godly people have a reverence. Ang ibig sabihin pa ng godly people, di ba sinabi ko nga po yung Greek dito, hindi lang ibig sabihin nito to fear reverently. Alam niyo po ba, pag sinabing God-fearing, ang ibig sabihin nito in Greek is to be reluctant. Combination siya ng reverence. Second, godly people have a restriction. Pamira. Malalaman mo na totoong God-fearing
itong lalaking ito at itong babaeng ito kasi hindi lang siya natatakot na gumawa ng isang bagay kasi ayaw niya masaktan si Lord. Meron siyang restriction sa buhay. Tandaan po natin, ang boundary ay blessing. Kapag hindi natin nilagyan ng boundary ang buhay natin, lahat nakakapasok at hindi lahat pinapapasok mo. Hindi ako lang sa mundong ito. Hindi pwede, hindi ka mabibless. Because your success is always connected to people. Dapat alam mo kung sino yung papapasukin mo at alam mo kung sino yung hindi papasok dito. Yun ang restriction. Alam natin kung anong gagawin natin at alam natin kung ano ang hindi natin gagawin. So godly people have a reverence at the same time, meron siyang restriction sa buhay. Kaya nga kapag ang isang tao, wala kang boundary sa buhay, wasak yung buhay mo. Ang tawag dyan ng Bible, disgrace. Napansin niyo po mga kapatid, bakit ni-rebuild ang wall dati? Sinabi sa Book of Nehemiah, punong-puno ng kahihiyan ang bayan ng Diyos dati. Punong-puno ng kahihiyan ng Israel dati. Why? Sira yung wall nila. At kapag walang wall ang isang bansa, wala siyang boundary, kaya siyang pasukin anytime. Kaya wasak yung buhay nila, sira yung buhay nila. Kapag ang isang tao ay walang boundary, anytime maatakihin ka. Ganon ang fear of the Lord. Merong reverence at the same time, meron siyang restriction. So maling intindihin na itong fear of the Lord na ito is takot na magtatago tayo. Hindi, natatakot ako kay Lord, magtatago ako. Yun ang ginawa ni Adan sa ni Eva. Maling fear of the Lord. Maling intindihin na ang fear of God ay takot na magtatago tayo. No. This is awe, deep reverence. Alam nila na si Lord ay holy. He is the ultimate judge. Dahil sa respeto na yan, nag-iingat sila. They have a moral boundary that they won't cross. Meron silang moral boundary na hindi nila lalagpasan yon. Ayun ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Dapat hanggang saan ka lang. Thank God. Nung una po akong nag-enroll ng Bible School, of course, dati traditional naman na Bible School yan, o seminary. Kinakailangan, mabigat po ang recommendation dati. Kapag hindi ka nirecommend ng pastor mo, hindi ka tatanggapin sa seminar. Hindi ka tulad ngayon, may pambayad ka, makaka-enroll ka na. Ngayon, bahala na si Lord sa'yo, sa buhay mo, kung ayusin mo paglilingkod mo. Hindi. Dati masyadong salang-sala. Hindi lahat pwedeng magpastor, hindi lahat pwedeng magganyan. Dati. At, ewan ko ba naman, kasi bawal ipakita yun yung recommendation eh. Kung mapapanood man ito ng senior pastor ko dati, nasa US siya. Ngayon, accidentally, nakita ko yung recommendation. Hindi ko dapat, bawal yun, pero hindi ko naman binulat-lat or what. Hindi ko naman alam na yung recommendation pala yun. Mamaya dyan, may tanong doon. Kumusta siya sa pakikitungo niya sa mga opposite niya na kasarian? Kumusta siya makitungo? Sabi nung senior pastor ko, maayos siya makitungo sa mga kaibigan niya mga babae. Hindi ko siya nakikita ng pag-take advantage dito. Bait-bait kunyari, no? Alam niyo po sa buhay, importante, may restriction ka. Alam mo, dapat ang boundary. Hindi porket pakitaan mo ng kahinaan yung tao. Kahit na masyado kayong close, dapat may boundary siya. Kasi alam mo lang kung saan. Pati nga sa anak, pag lumalaki na, nag-iiba rin yung pakikitungo Nakuha po natin kasi nakakatulong sa iyo yun at nakakatulong sa tao para hindi tayo nakakapag-cross. Kasi anytime na magkamali tayo dito, do not give the devil a foothold. Kaya importante yung God-fearing. Ang pamboundary natin dyan, Word of God. Kapag itong bagay na ito ay lalagpas sa itinuturo ng Panginoon, huwag mo nang gawin. Kapag itong gagawin ko ay ayaw ng Panginoon, wag na natin gawin kasi ibig sabihin, hindi makakabuti sa atin yon. At hindi mo pagsisisihan na hindi ka lumagpas sa boundary yon. Nakuha po natin sa kapirahan, sa pananalita natin. Napansin natin, hindi tayo perfect, di ba? Bawa, nakapagsalita tayo ng mali. Lumagpas ka sa boundary. Ang gagawin natin ngayon, hingi tayo ng tawad. Babalik tayo doon ngayon.
Pag sinabing God-fearing, hindi ibig sabihin perfection. Ang ibig sabihin nito, may conviction ka. May restriction ka. Oops, lumagpas ako. Sorry Lord, patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Babalik ka ngayon doon sa kalooban ng Panginoon. That's God-fearing na tao. Alam mo kung ano lang yung risk. Kaya importante ang restriction. Sa pera, sa pamumuhay, sa ginagawa. Kapag meron tayo niyan, hindi lang nakakapag-attract yan ng opportunity sa mga kliyente natin. Hindi lang yan nakakapag-attract ng opportunity sa mga tao. Because ibig sabihin, integrity siya eh. Ang daming opportunity na darating sa buhay mo, magkakaroon ng favor of men. Kasi kakaiba ka. Yung business mo, yung pamumuhay mo, yung work ethics mo, kakaiba. Pero higit sa lahat, nakaka-attract kay Lord. At ang matindi dito, tignan niyo po mga kapatid yung passage. He was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. Piruin mo, God-fearing din yung household niya. Na-impluwensyahan niya yung tahanan niya. Makinig po maigi dito. Nakakahawa ang fear of the Lord. Nakakahawa sa bahay. Nakakahawa sa tahanan. Could you imagine your family, anak mo at asawa mo, may fear of the Lord? Isa ito lagi sa ipinapanalangin ko. Una sa akin. Pangalawa, sa aking pamilya. Susunod dyan, pati yung mga leaders natin. Ipinapanalangin ko, kasi kahit pastor dapat pinapanalangin ng ganito, may fear of the Lord pa rin eh. Why? Hindi sa lahat ng panahon makikita ko yan. Sa dami ng pastor natin, mag-100 na pastor ng Amazing Hope. Yung church natin, magsi-50 na. Baka mag-end ang year na ito, mag-50 na tayo. Yung Amazing Hope. Hindi lahat yan ma-supervise ko, hindi lahat yan makikita ko. Ganon din ang mga anak ko. Lumalaki na rin yan. Hindi lahat yan masusubaybayan ko lagi. Pero, kapag na-impluwensyahan ko sila ng takot sa Diyos, lumabas man yan sa mundo, bulahin man yan na mundo, girahin man yan ng dyablo, kapag may fear of the Lord yan, sasamahan ni Lord yan. At hindi yan maaatake ng kalaban, maniwala ka, ang fear of the Lord is liligtas ka sa pagkawasak ng pamilya mo, pagkawasak ng buhay mo, pagkawasak ng business mo, pagkawasak ng relationship mo. Ganyan kapatid ay may takot sa Diyos, nagkakaroon ng mataas na uri ng wisdom. Come on! When you choose to honor God, even when it costs you something, heaven takes note. Kapag nagkaroon tayo ng fear of the Lord, pambihira na a-attract si Lord dyan. Indeed, God-fearing people attract God's attention. Attracted si Lord sa mga God-fearing na tao. Alam niya yan, may reverence. Hindi yung masyadong religious in a way na, alam mo yun, masyado namang, uy, kumakanta ko ng worldly song. Diba sinabi natin, ng word, pagdating sa secularism, may positive sa negative dyan. Hindi ibig sabihin na kumanta ka ng love song, masama na agad. Diba? Yung mga ganyang mga relihiyosong, mga negative na religious na tao. Kapag yung love song na yan, hindi naman lumalabas dito sa boundary ng salita ng Panginoon. Alam, masama doon, di ba? In fact, ang dami mong pinagsasabi kanina na wala naman dito. Alam mo yun, hindi naman nakalagay sa bersikulo na literal. Pero sang-ayon siya sa itinuturo ng Panginoon. Hindi naman masama yung sinabi mo, hindi naman kabastusan yung sinabi mo, hindi naman nakakasakit sa Panginoon. Even yung mga subjects natin sa school, secular naman yun. So may negative saka positive na secularism. Pero ibig sabihin nun, alam natin kung hanggang saan yung boundary. Sabi nga po ulit natin, boundary. Yan ang fear of the Lord. Meron siyang restriction, at the same time, meron siyang reverence. Na kahit na, minsan may tinanong kami, bakit hindi mo nagawa yan nung ikaw ay high school at college? Yung ginagawa ng mga kaklase mong hindi maganda. Kasi po, kasi nahihiya ako na baka mapahiya yung mga magulang ko. Because every time na ikaw ay nasa labas, you represent your family. Nire-represent mo yung nanay at tatay mo. May mga ganun tao. Hindi nila ginagawa yun kasi ayaw nilang, hindi nang para sa kanila, ayaw nilang mapahiya yung pamilya nila.
Madungisan yung pangalan ng nanay, sa tatay. Although hindi sila perfect, pero ayaw nilang madungisan yon. Yung pangalan ng mga magulang nila. Ganun din ang fear of the Lord. Hindi natin gagawin yan kasi ayaw natin mapahiya si Lord. At halimbawa, nagkamali tayo, hingi tayo ng tawad kay Lord at babaguhin natin yung landas natin. Napansin mo ang fear of the Lord, kapag alam mo yung boundary mo, bumabalik ka sa tama. At hindi tayo namumuhay na parang prodigal son lamang. Attracted si Lord sa mga God-fearing na tao. Grabe, nanonotice yan ng Panginoon. Number 3. Sabi dito, he was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. He gave generously to the poor. Pangatlo, nakatangian na nag-a-attract sa atensyon ng Diyos, generous. Sabi nga po natin, generous. Cornelius was remembered by God. Ito, tignan niyo po maigi. Not because he is rich. Hindi siya na-recognize ng Panginoon dahil sa mayaman siya. Hindi lahat ng mayaman, hindi porket may pera ka, marirecognize yung panalangin. Muulitin ko, hindi lahat ng panalangin ay didinggin. Yung iba napupunta lang sa hangin. Hindi siya na-recognize ng Panginoon dahil mayaman siya. He was remembered because he was generous. So yung word dito ng anghel ng ating Panginoon, tungkol sa pagiging generous giver niya, ay silbing insenso, memorial offering sa Diyos. Ibig sabihin, naamoy ni Lord to, naging mabangong samyo kay Lord ito. Naging mabangong samyo kay Lord yung giving nitong taong ito. What does generosity mean? Pag sinabing generous ba, ano ang ibig sabihin nito? Na kung saan, pag ginawa ko ito, nanonotice ni Lord, nagkakaroon ng answered prayer. Kaya pala sila dati, naalala ko lang po, before ko paliwanag pa ito na mas malalim. Kaya pala sila dati, ang gagawin nila, mag-o-offering muna sila dati bago sila manalangin. Bago sila pumunta ng templo, handa na sila doon. At mag-o-offering muna sila bago sila manalangin, bago nila gawin yung mga rituals na ito. Bakit? Para pag-pray nila, natutugon ng Panginoon sa panalangin na yon. Why? Attracted si Lord sa generosity. Kasi unang katangian ng Diyos, generous. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish. Biruin mo yung binigay ng Panginoon, napaka-importante. Para sa Kanya, napakabigat. One and only. Ang bigat ng binigay ni Lord. Bigatin san eh. Mabigat. Alam niyo po, ibig sabihin, first, generous people, pag sinabing generosity, give significantly. Pag sinabing generous ka, pag sinabing generous ako, significant yung ginagawa natin. It is the Greek word, itong ginamit dito na generously in Greek, ang ibig sabihin yan is great magnitude. Ibig sabihin may quantity, much large, a long time, many times, frequent. Kapag generous pala, hindi lang para ako na isang kumakandidato na ngayon generous ako, bukas makalawa, hindi na. Hindi ito pakitang tao na gagawin ko ngayon, bukas hindi na. Ang ibig sabihin kasi nitong Greek dito, ang ibig sabihin niya many times itong polis na ito. Poly, dyan ang galing yon. Generosity. Ibig sabihin maraming beses na ginagawa, frequently ginagawa niya yon. Ibig sabihin, pag sinabing generous, significant siya. Ito yung giving na hindi pangkaraniwan. Giving na hindi pangkaraniwan. Alam niyo po, sa totoo lang, every time ako po ay nagbibigay significantly, nahalata ko to. Nung bago pa akong Christian, ang nakasanayan kong offering dati sa church, tinuruan kasi ako ng mga magulang ko, buti na lang din may nagturo, 50 centavos, piso kapag may pera si mama at si papa. Piso, ganun lang, nakasanayan ko. So nung ako ay naging Christian, umangat-angat naman yon. Kahit medyo may malaki akong pera, basta hanggang 20 lang si Lord. Wala akong ganun na, basta mema lang ako, mema, dukot, may bibigay. Pag sumobra, balik ko yun. Biruin mo yung kamay natin, minsan may matay, no? Kung ano madukot. Yun lang kay Lord. Pero pag sumobra, bawasan ko to, malaki-laki na to. Pero nung natuto na ako, minsan meron akong pera na kung saan napakaliit na halaga.
at inuudyokan ako ng Panginoon, give it all. Pero may malaki kasi akong pangangailangan. Parang ayaw ko siyang ibigay kasi may pangangailangan ako. Pero naisip ko, buti na lang binibigyan tayo ni Lord ng wisdom, no? Para kinakausap ka ni Lord talaga kapag may battle ka. Sabi ni Lord, tingin mo ba pag di mo binigay sa akin yan, magkakaroon ka ng pangangailangan mo? Hindi rin naman kasya yan eh. Pero alam mo ba, na yung ibibigay mo niyan na may significance na offering kay Lord, kahit hindi kasya yan, pag tinanim mo yan, seed yan. Di ba sa Bible, in 1 Corinthians, 2 Corinthians, ang giving natin, seed. Kaya ang sinabi, pagtatanim. Wala ka man nun, pero pag nagtanim ka, tumutubo yan na meron ka, nang wala ka. Napapansin ko kapag may ganun, minsan naman, pagkarami-raming dalang pera, sabi ni Lord, bigay mo yan sa Sunday. Sumunod ka kay Lord. Every time, di po ko nagbibiro. Every time na ginagawa ko ito, bakit parang after this may favor na nangyayari? After ko ma-challenge, may significant na giving, bakit parang hindi ako parang nagpapakamatay para lang makuha yung bagay na to? Bakit parang ang luwag-luwag ng blessing? Bakit parang alam mo yun, papadala si Lord, nagbibigay si Lord ng opportunity, favor pala siya. Kasi nga attracted si Lord sa mga generous na tao. Ang ibig sabihin kasi nito, significant. Generous people give significantly. Secondly, generous people give compassionately. Ito maganda, tignan niyo po. He gave generously to the poor. Sabihin nga po natin, poor. Biruin mo yun, nakapag-attract kay Lord sa kanya yon, significant yung giving niya. May bigat. At the same time, meron siyang compassion dun sa nangangailangan. Di ba pag sinabing compassion, compati, ibig sabihin yan sa Latin. Pati po sa Greek, ganun din ang ibig sabihin yan. Pag sinabing compassion, to suffer with. Malalaman mo ang isang tao na may compassion siya. Yung suffering niya, yung suffering ng isang tao, nakikiramay siya doon. What does it mean? Halimbawa, meron kang resources. Nakita mo may pangangailangan. Nagsishare ka doon. Pag ikaw naramdaman mo yung pangangailangan na yon at nag-share ka, ang ibig sabihin nun, compassion. Hindi compassion yon para iboto ko, para ma-promote ako pag nakita akong ginawa ito. Hindi ganon. Ang compassion to suffer with, ginagawa mo to kasi gusto mong makiramay dun sa burden na meron yung iba. So every time na ginagawa natin ito, nagkakaroon tayo ng compassion, nagiging parte tayo ng burden ng iba. Pambira. Kaya pala ganun si Lord pag sa gawain niya. Sabi ko nga, maraming mga Christians, sa totoo lang, they enjoy yung mga worship services, ini-enjoy yung mga ganitong bagay. May nagtanong sa akin, magkano po ginagastos nyo dito? Sabi ko, hindi man sobrang laki. Pero malaki. Halos 1 million tayo dito, aman. Ginagastos natin sa ministry natin. Paano nyo po kinakaya yon? Kasi may mga kasama kaming compassionate. Nakikipag-share sila ng burden sa mga tao. Kaya natin nakinakaya yung mga gastusin, neto, mayat-maya, tulad nitong mga nakikita ngayon. Hindi siya basta-basta eh. Kailangan ng 100,000. Yung LED natin doon, magkano yung kalahating milyon na naman. Yung parating natin na LED, tapos yung ibang mga gamit natin, pinapalitan natin ito, yung projector natin na ito, kalahating milyon na naman yan. Hindi siya madali. Pero paano niyo po siya kinakaya? Paano niyo kinakaya yung rent dito? Kasi may mga kapatid sa pananampalataya na compassionate, na generous. They suffer with us para sa gawain ng Panginoon. Pero yung mga taong yun, bakit lalong binibless ni Lord? Kasi nga, nakakapag-attract kay Lord ang generosity. Every time na nakikita ng Panginoon, ginagawa natin ito, pambihira na a-attract si Lord, attracted si Lord sa generous na tao. So every time you give significantly and compassionately, maniwala ka, manonotice siya ni Lord. At doon na unti-unti nabababa yung mga answered prayers natin. Purihin ng Panginoon sa mga taong generous. At alam ng mga generous na hindi lahat ng blessing sa kanila. Yung iba doon, kay Lord at sa ibang tao ka, mamalakas na palakpak para sa Panginoon. Praise the Lord. Last but not the least,
Pang-apat na G. Sa katangian na nakaka-attract kay Lord, God chasers. Sabi nga po natin, God chasers. Ibig sabihin nito, tingnan niyo po. He was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. He gave generously to the poor and prayed regularly to God. Prayed regularly to God. Alam niyo po, itong God chasers na ito yung term na ginagamit ng ilang mga mananampalataya to describe a person with an intense and persistent desire to pursue God. Kapag may intensyon na lumapit kay Lord at i-pursue sa Panginoon, ang tawag sa mga taong yan, God chasers. Kaya nga sa ibang translations dito, he prayed always. So his devotion, Cornelius' devotion was steady, not seasonal. Yung kanyang pag-pursue kay Lord, steady yon. Hindi siya kapag maaraw, pag maganda lang ang panahon, hindi lang kapag okay ako, magpipray siya kahit hindi siya okay. Ang pag-chase niya sa Panginoon, steady, not seasonal. First, God chasers, remember, are hungry for intimacy with God. Ang mga God chasers, gutom yan sa intimacy kay Lord. Dahil naniniwala sila na kapag wala ang Panginoon, wala siya. Ang mga God chasers ay hindi makontento sa status quo ng kanilang pananampalataya. They always want more. Kasi ang relationship, hindi yan basta nangyari na lang ngayon. Ang pagmamahal na de-develop yan. Ang intimacy, ang relationship na de-develop yan. It doesn't mean na tayo ay na-born again, nag-grow na tayo agad. Hindi, born again nga, may infant pa sa pananampalataya. Gusto niya mag-grow siya na mag-grow. So yung mga taong God chasers are hungry for intimacy with God. They have a burning desire for intimacy with God. They are hungry for intimacy. Second, God chasers are humble before God. Hindi lang sila hungry, kundi humble din sila. Sabi nga po natin, humble. Tandaan. Tignan niyo po and prayed regularly to God. Tandaan, ang panalangin ay pag-amin. Every time na ikaw ay nananalangin, ikaw ay umaamin. Ang panalangin ay hindi lang pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay tanda ng pagpapakumbaba kay Lord. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpipray, sinasabi mo, Lord, kailangan kita. Hindi ko po kaya, Lord, kung wala ka. Hindi ko po kaya, Panginoon. Every time na ikaw ay nagpipray, nagpapakumbaba ka kay Lord, na sinasabi mo, Lord, mas mataas ka po kaysa sa akin. Hindi ko po kakayanin mag-isa ito, kahit na ako ay may talino, kahit na ako ay may kaalaman, kahit na ako ay nakapagtapos ng pag-aaral, Lord, mas matalino ka kaysa sa akin. Yun ang mga God chasers. Mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. They are hungry for intimacy with God. At the same time, they are hungry or they are humble before God. Kaya every time na ikaw ay nagpipray, ibig sabihin, nagpapakumbaba ka nun. Sinasabi mo, Lord, di ko po kaya tong battle ko. Lord, may lakas man ako, pero hindi sapat to, Lord. Kailangan ko pa rin ng lakas mo. Kaya attracted si Lord sa mga God chasers. Attracted ang Panginoon sa mga taong gutom, makipag-fellowship kay Lord, sa mga taong humble na humarap sa ating Panginoon. Remember, God chasers attract God's attention. So as we finish this, let me ask you, which of these characteristics dominate your life right now? Ano yung tingin mo, ito yung nagdo-dominate sa buhay mo ngayon? Godliness, Lord. Recently, ang ganda ng practice ko dito, Lord. Ginagawa ko ito noong Sunday, nagagawa ko pa rin ito, kaya nakikita ko regularly, nagagawa ko. Or maybe God-fearing, nagdo-dominate ito sa buhay mo ngayon. Or maybe yung generosity, or maybe yung pagiging God chasers. But God's call for us is not to choose one, but to integrate itong apat na ito. Para siya napakatatag na semento, na pundasyon, na kapag pinagsama-sama mo, hindi lang yung graba, sinamahan mo siya ng bakal, hindi dinaya, hindi substandard, yung nilagay, binabantayan mo itong apat na ito, mas lalo kang tumatatag. Mas lalo kang tumitibay. So, apat na bagay. We should be godly in our character. God-fearing in our reverence sa ating Panginoon.
Na alam natin makapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Na alam natin yung boundary natin. Para pag lumagpas tayo, babalik tayo. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Kaya importante yung fear of the Lord. Pag lumagpas ka sa boundary, balik ka lang. Sa mga nagkamali, pwedeng bumawi. Ibig sabihin, nagiging God-fearing ka nun. Kasi alam mo, nasasaktan si Lord eh. Kasi alam natin di maganda at di makakaganda sa buhay natin. We must be generous in our action. Be significant starting today. Hindi kailangan ni Lord yung mga offering natin. Mabubuhay si Lord. Self-sufficient ang ating Diyos. But the reason why ginagawa natin ito, tanda ito ng laman ng puso natin at kailangan kasi natin si Lord sa buhay natin. Kailangan natin yung pagpapala ng Panginoon. And we must be God chasers in our passion. Lapit tayo kay Lord. Simula ngayong araw na ito, sa buong linggong ito, maniwala kayo. Huwag kang magsasawa na makipag-date sa Panginoon araw-araw. Bigyan mo ng time si Lord araw-araw bago ka magtrabaho. Manalangin ka. Pag may mga battles ka sa buhay, kahit nasa opisina ka, nasa business mo, nasa eskwelahan ka, do it. Sinasabi mo, Lord, hindi po ako tutuloy kung wala presence mo, Lord. Samahan mo ako dito, Panginoon, ngayong araw na ito sa iko-close kong deal. Samahan mo po ako, Panginoon, dito sa aayusin kong problemang ito. Nakuha po natin, mga kapatid, yan yung mga God chasers. Hungry for intimacy with God and humble before God. Kailangan ko, Lord, ng lakas na nagmumula sa iyo. At naniniwala po ako, simula sa araw na ito, i-review po natin siya. Hindi na ako magugulat. Kung meron mga matitinding mga prayer request, tutugunin ng Panginoon ngayong linggong ito at ngayong buwan na ito. Ngayong taon na ito. Hindi nagkataon na narinig mo ito. Tinaon ito ni Lord. Why? God wants to bless you and He wants to make you a blessing to others. Naniniwala ko, ikaw ay pinagpala para ikaw ay maging pagpapala. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Bago po tayo manalangin, sinabi po dito, tumingin sa kanya ang anghel. Kinausap siya. Nagulat siya. Pag sinabing angel kasi, ito ay messenger ng Panginoon. That's why minsan, direkta ang tawag nila Lord. Okay? Kasi ibig sabihin, ano siya ng Panginoon eh? Ambassador siya, mensahero siya ng Panginoon. Kaya directly ganun na ang tawag. Dito sa passage na ito, what is it, sir? To verse 4. He said to him, your prayers and almsgiving have ascended. Ulitin ko hindi lahat ng panalangin nag-a-ascend. As a memorial offering before God, may panalangin na hanggang hangin. Pero may panalangin na nag-a-ascend hanggang sa trono ng ating Panginoon. That's why your life on earth is an echo in eternity. The way we live today, hindi yan basta-basta. Umaangat yan. Kaya nga sinabi sa Hebrews chapter 6 verse 10. Tingnan niyo po maigit. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name. For God is not unjust to forget your work. Nakita niyo po yun? Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name. Hindi daw unjust ang Panginoon para makalimutan niya yung ginawa mo at yung trabaho mo. At lahat ng ginawa mo para sa Kanya. God is not unjust. Hindi niya makakalimutan ang lahat ng yan. Sa mundo, pwedeng makalimutan lahat ng ginawa mo. Pwedeng binigay mo yung buhay mo ngayon, makakalimutan ka na bukas. Tingin mo ba lahat ng ginawa mo maalala ng tao? Kahit mamahal mo sa buhay, di lahat maalala yan. Minsan may gagawin ka, napaka-significant, tapon lahat yan. Hindi ko sinasabing wag mong gagawin yon. Just do it. Pero minsan makakaramdam tayo, Lord, parang sayang itong ginagawa ko.
Okay ba itong pagbibigay ko ng buhay sa mga taong to, Lord? Okay ba, Lord, yung pagsisipag ko na ginagawa para sa iyo, Panginoon? Parang wala naman dating. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name. Hebrews chapter 6 verse 10, hindi sayang ang lahat ng yan. Therefore, kay Lord mo lang mararanasan ang buhay na walang tapon. Ulitin ko, kay Lord mo lang mararanasan ang buhay na walang tapon. Ang oras na hindi natatapon, ang buhay na hindi nasasayang. Kaya lahat ng ginawa mo para sa Panginoon, hindi natatapon yan. Yung buhay na inialay mo sa Panginoon, maitapon man ng ibang tao yan. Masayang man ng mga mahal natin sa buhay, lahat ng ginawa natin, sa mundo tapon yan. Pero kay Lord, walang tapon. Lahat ng ginawa mo sa Kanya may dating sa ating Panginoon. Kaya ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Tao, pwedeng after nyan, kalimutan ka na. Pero kay Lord, lahat ng ginagawa mo, na binigay mo sa Panginoon, walang tapon. Give your life to Jesus. Yung buhay mo, hindi mababasura. Hindi basura ang buhay na ibinigay sa ating Panginoon Jesucristo. I want you to close your eyes right now. Like Cornelius, branded sila na malayo kay Lord. Branded sila na hindi bayan ng Panginoon, hindi pinili ng Panginoon, hindi sila chosen. Branded sila na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Branded sila na sinners. Marumi, pero pwede pala na yung brand ng pamilya mo dati na hindi maganda, yung brand ng buhay mo dati na hindi maganda, yung kalait-lait, nakakahiyang uri ng buhay na meron ka, ay mabago. Tulad ni Cornelius, natuwa sa kanya si Lord. Pwede pa palang mabago buhay. Pwede pa palang mabago yung reputasyon ng buhay. So ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung kalagayan ng buhay mo ngayon, bigay mo yan kay Lord. Bigay mo kay Lord yung buhay mo. Maniwala ka, walang tapon. Kapag kay Lord mo binigay yan. And for all of you right now, maybe this is your first time. Kala mo naligaw ka lang sa gawain ito or first time mo na-invite sa gawain ito. But you want to give your life to the Lord. Lord, baguhin mo po buhay ko, Lord. Gusto ko po, Lord, yung buhay na walang tapon, Lord. Gawin mo po may impact, significant ang buhay ko. Baguhin mo po yung pamumuhay ko, Panginoon, at direksyon ng aking buhay. Gaano ka man nalubog, kapatid, sa putikan o kumunoy ng mundong ito. Or recently, I don't know kung ano yung nagpalubog sa'yo, nagpasira sa'yo, nagwasak sa'yo. If you're this person right now and you want to have a brand new life, a brand new direction in life, give your life to Jesus. Sa mga naging basura yung buhay niya, or maybe tingin mo waste ang buhay mo, naging empty yung buhay mo, if you want to give your life to the Lord right now, especially for all of you, or serious right now, especially if this is your first time, invite kita, kapatid, ngayong araw na ito na itaas na mabilis ang kamay mo at the count of 3. Natanda na sinasabi mo, Lord, rescue me. Save me, Lord. At naniniwala ko, kapatid, after this, your life will never be the same again. Are you ready? God will rescue you today. God will help you. God will give you a brand new life today para sa Kanya at para sa kaluwalhatian niya. Lift your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, nanalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that God will listen to you right now. Tell it to Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me.
In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Starting today, kapatid, kung ipinanalangin mo to na nagmumula sa iyong puso, pinakamagandang simula yan, ang pagsisimula sa ating Panginoong Kristo. He's the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. Pinakatamang simula yung ginawa mo. Father in heaven, I pray, God, that you bless these people, especially for these people na ginawa nila ito for the very first time ng kanila pong buhay. Salamat sa bagong buhay, bagong direksyon, Panginoon, bagong pag-asa na ibinigay niyo po sa Kanya. At sa bawat isa ngayong araw na ito na may mga battles ka sa buhay, tingin natin para napupunta sa hangin. Una, kapatid, baka minsan parang akala mo lang, pero hindi makakalimutan ng Panginoon ginawa mo para sa Kanya. Have faith na lahat ng yan may nangyayari, may tumutubo na sa mga itinanim mong yan, sa mga ginawa mong yan. And for all of you right now, na kung saan feeling natin, kaya pala, parang napupunta lang sa hangin. It's high time. Parang napupunta lamang sa hangin ang aking panalangin. Baka starting today, God wants you to be godly. Gawin mo naman consistent yung Christian life. Baka ito yung panahon na dinidevelop sa iyo ng Panginoon pagiging God-fearing. Sasalba ka kasi nito eh. Pagkatao mo, pamilya mo. Or maybe some of you, tinuturuan tayo ngayon ni Lord maging generous. Baka di tayo pa nakakawala doon sa prison of stinginess. Hindi ka pa nakakawala doon sa psychological wallet mo. Hanggang dito lang si Lord. Hindi ka pa nakakawala sa pinakamataas na uri ng giving mo na ginawa ng mga nakaraan. Kung gusto mo, kapatid, na marating yung pinakamataas na pangarap mo, financially, wasakin mo, kapatid, yung wall na kung saan nagkukulong sa'yo dati. Or maybe some of you, ito dinidil sa'yo ni Lord na nakakalimutan mo na. Gusto makipag-date sa'yo ni Lord araw-araw, gusto niya marinig yung panalangin mo, may relationship kayo ni Lord eh. Yun ang ibalik mo sa Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. I will give you 30 seconds to 1 minute. Simpleng panalangin. Mag-utter ka ng prayer mo kay Lord. Saan ka nagkulang dito? Ilapit mo kay Lord. Kung ano naman ang strength mo dito, pagpasalamat mo kay Lord, binigyan ka niya ng lakas para magawa ito. Because apart from Jesus, we can do nothing. Ask God right now. At sa bawat isa ngayong araw na ito, kung tapos ka ng manalangin, panalangin mo naman, kapatid. Yung special prayer request mo ngayong araw na ito. Naniniwala ako na may laman yung pusong yan. God loves to answer your prayer. Gusto lamang niyang lumago tayo. Yung tibok ng puso niya, maging tibok ng puso natin. Yung nais ng Panginoon, maging naisin natin. Gusto ni Lord muna mai-align tayo sa kalooban niya. And right now, kapatid, after mo marinig ang message na ito, maybe some of you mananalangin ka kayo ng healing, ng miracle, ng breakthrough, kapatid, sa iyong puso, sa iyong buhay. May special prayer request ka ngayong araw na ito. Just talk to God right now. Hindi mo kailangan, kapatid, ng mga fancy words, ng mga highfalutin na mga terms para kausapin si Lord. Sapat ang mga katangiang ito, kapatid. Kung ikaw taas puso ka, humingi ng tawad, lumapit kay Lord. Gusto talagang i-chase si Lord sa iyong buhay. Utter your prayer right now. Kung kilala mo talaga ang Panginoon na makapangyarihan, na tumutugon ng panalangin, huwag kang mahiya sa prayer request na yan. Gaano man kalaki yan, gaano man kahirap sa'yo at kahirap sa mga tao, pray! Ask God! Believe!
financial breakthrough right now. Pray for transformation. Pray for revival. When praise goes up, blessings come down. Praise Him. Pray. Believe. Oh Lord. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Wag mo kayo naman yung katabi mo, kapatid. May pinapagaling si Lord ngayong araw na ito. Di ko alam kung ano yung specific na kalagayan mo. But the hand of the Lord, the powerful hand of God is touching you right now. The powerful hand of God is healing you right now. The Lord is giving you vision right now. Start to respect His name. Start to reveal His name. Oh Lord, come to Jesus. He can save you. He can heal you. He can restore you. Oh Jesus. Oh Lord. Oh Jesus. Healing is flowing right now. May pinapagaling ang Panginoon. May binibigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon ngayong araw na ito. You're so good to me. I'll forever praise and gaze upon your majesty. Your majesty. Oh Jesus. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong araw na ito. May mga panalangin na umaabot sa trono ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Huwag ka nang magulat, kapatid, kung magkakaroon ng miracle yung buhay mo. Taas mo pangalan ni Lord. And I believe that somebody in this place right now, instantly, you are being healed. In the name of the Lord Jesus Christ. Itaas mo si Lord dyan sa healing na yan. Meron dito binibigyan ka ng pag-asa ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Somebody in this place right now, binibigyan ka ng pangitain ng ating Panginoon. Binibigyan ka ng pag-asa ng ating Panginoon ngayong araw na ito na gagamitin mo para sa mga battles na yan. Somebody in this place right now, binibigyan ka ng lakas ng Panginoon para muling makabangon, para mag-endure sa pinagdadaanan na yan. Kapatid, yung challenge mo ngayon, nag-aabang yan sa matinding championship ng buhay mo bukas. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan na tinanggap namin. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa kalakasan. Salamat sa pag-asa, Panginoon. Lord, Ikaw po yung Diyos na dumidinig ng panalangin ng iyong mga anak. Alam mo po, Panginoon, yung ginawa ng bawat isa. Alam mo po, Panginoon, yung laman ng aming mga puso. At naniniwala ako, Lord, na ngayong araw na ito, may mga tinugon ka ng panalangin. The Bible said, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Matthew 21:22. Kaya po, Panginoon, naniniwala po kami na tinanggap na namin ang mga panalangin ito. Lord, hindi para sa kalwalhatian namin, para maitaas ang dakila mong pangalan. Ikaw po yung Diyos na nagpo-provide. Ikaw yung Diyos na nagpapagaling. Ikaw yung Diyos na naligtas. Kaya marapat lamang, Lord, nasa iyo po namin ibigay ang pinakamataas na pasasalamat namin, pinakamataas na pagsamba namin, pinakamataas na papuri namin. Para po sa iyo ito, Panginoon. Ito po nga yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Lahat ng pinagpala ng Panginoon, mas malakas na palakpak para sa Kanya. Come on. Lahat na naniniwala na tinugon siya ng Panginoon ngayong araw na ito, mas malakas na papuri at pagsamba sa Kanya ngayong araw na ito. Come on. Praise God.
Amen. Praise God. Sino po excited dito sa gagawin ng ating Panginoon sa bawat buhay na meron tayo ngayon? And I believe, na po ang salita ng ating Panginoon. God teach us His Word this day. At ito po ngayon ang gagawin natin. This is the application. Amen? Sino excited po rito? Sinabi po kanina, in one point, katangian na attractive ang ating Panginoon is being generous. Kapatid, ito na yung pagkakataon na itong gagawin natin, itong buhay na meron tayo, napakinggan natin, kaya angat natin yung ating buhay sa pananampalataya sa Panginoon. I believe we are generous. Generous ka dyan sa katabi mo, sa pamilya mo. Pero kapatid, listen to this. Iba pag generous ka kay Lord. He is the owner, creator of everything. Amen? Kung yung pamilya mo, magulang mo na nabigyan mo ibang tao, may return yan eh. Mayroong pagpapala din na bumabalik. Pero iba pag si Lord. Amen po ba? Kaya kanina, pagka tayo ay naging generous in two things, dapat significant and compassion. Dapat may bigat. Dapat ito yung buhay, ito yung character natin, ito yung katangian natin dapat bilang isang mananampalataya. Kaya encourage everyone, kapatid, may sobre po dyan sa inyong kinakaupuan. Sulat nyo po dyan yung inyong offering, your tithes. Okay, kung meron ka man seed offering dyan, kung meron kang gustong i-bless na pastors, sulat nyo po dyan, taniman natin ang gawain ng ating Panginoon. Alam ni Lord ang ating mga puso at attractive si Lord sa mga generous niyang mga anak. Amen? Ang Ama natin sa langit ay napaka-generous. Lahat ng bagay sa kanyang kalooban ay pagkakaloob niya sa atin. While doing that, bigay lang po ako ng quick testimony. I'm a pastor, full-time pastor with my wife, Pastora Angel. Madalas na natatanong kami na, Pastor, saan nanggagaling source ng income ninyo? Yan. We have an apartment, may steady kaming baby na nagagatas, then we need doon sa mga pangangailangan sa bahay. Sabi ko po, ang pinanggagalingan ng income namin, ng blessing, walang iba yung boss namin sa langit. Kasi we serve the living God. Amen? Dumadating ang sitwasyon po na talagang dadaan tayo dun sa pagsubok, sa mga kakulangan, and we experience that in our life. Pero isang bagay lang din malinaw sa aming mag-asawa, maging tapat sa Panginoon. And then, I go to the point na, sabi ko, may pangangailangan, angatan ko yung tithes ko. Kapatid, iba pag generous kay Lord. And glory to God, yan, may mga opportunity, may binibigay ang ating Panginoon. Actually, may mga blessings si Lord na this year, actually hanggang next year, may nakaabang na blessing in my life, in our family. At naniniwala ako, mga kapatid, pagka tayo ay naging generous kay Lord, si Lord mas generous sa atin. Amen? Are you with me? Be excited po. Kasi naniniwala po ko, hindi tayo ipapahiya ng ating Panginoon. Amen? Hawakan niyo po ang inyong envelope, inyong tithes and offering. And then let's pray. Maniwala ka, ito ay magiging mabangong samyo kay Lord. It been significant, it been compassion, ito isa galing sa ating puso. Maniwala at manampalataya ka sa ating Panginoon. He's working with you. Lord, excited po kami sa gagawin po namin. Alam niyo po ang puso ng bawat isa. Alam niyo rin po ang kalagayan, ang katayuan ng bawat isa. Lord, kami po ay magbibigay ng offering, magbabalik ng tithes. Magtatanim kami, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Lord, nananampalataya po kami sa inyo. Dahil you own everything, you create everything. Panginoon, you are the source of everything. Kaya Lord, sa inyo po kami mananampalataya, sasandal, Panginoon, at ipagkakaloob po namin yung para sa inyo. Lord, I bless those lives, those sons right now. Lord, they will be experienced abundantly in their life. Personally, extended to their family. Sa kanilang buhay, Panginoon, makakaranas sila ng kakaibang pagpapala, healing, strength, O God, na nagmumula sa iyo. Lord, makakaranas din. Ito ay extended sa kanilang pamilya, sa mga tao sa kanilang paligid at magiging blessing din siya.
Lord, may promotion sa mga nagtatrabaho, may graduation sa mga nag-aaral, may extended sa mga businesses, industry. Lord, maraming salamat, Lord. Ito po ay ibinibigay po namin sa inyo. Maging mabangong samuyo, Panginoon, ang aming papuri, ang aming tithes and offering, ang aming mga tanim sa inyo, Panginoon, ang aming panalangin, O God. At kami po ay nananampalataya at excited sa gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, sa inyo po ang papuri, pasasalamat, purihin at dakilain kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Pwede na po tayo magbigay sa Panginoon. Pwede po ba tayong pumalakpak po sa oras na ito? Yan ay celebration mo ng greatness ng Panginoon sa iyong buhay. Amen po ba? Galing ng Panginoon. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Binless ni Lord, pinuno ng Panginoon. Amen po. Lalabas po tayo ng lugar na to. We are changed. We are renewed. And at the same time, tayo po ay gagamitin din ng Panginoon. Kasi binless niya tayo ngayon eh. Gagamitin din po tayo ng Panginoon to become a blessing to other people. Sabi mo sa dalawang katabi mo ngayon, sabi mo sa kanya, be a blessing. Ayan, be a blessing. Importante yon, ma-remind siya. Kasi hindi ka lang i-bless ni Lord for you. Be-bless ka din ng Panginoon para maging channel of blessing ka sa ibang tao. At if you may, you can stand right now in the presence of God. Yan. And dalangin ko po na tayo ay lalabas ng lugar na ito, na ikaw ay masaya. Ngitian mo nga yung katabi mo. Yan, i-show mo nga yung joy na nanggagaling sa Panginoon, di ba? At naniniwala ako, tayo po iingatan ng Panginoon. Sa buong week na to, ikaw ay pinalakas ni Lord ngayon, kaya ka kinausap ni Lord ngayon para yan yung word na kakargahin mo sa buong week, yun yung lakas na kakargahin mo sa buong week. Aside from that, duduktungan pa yan ng araw-araw mong devotion, araw-araw mong pagbabasa ng Bible, yung intimacy mo sa Panginoon. Naniniwala ko isusustain tayo ng Panginoon. At babalik ka dito, hindi pa darating si Lord, babalik tayo dito ng may pagpapasalamat po sa Panginoon. Dahil alam natin na magiging mabuti pa rin sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Once again, can we close our eyes? At kung meron kang na-receive, meron kang may ginawa sa iyo ang Panginoon sa oras na ito, naniwala ka at naniniwala ka na pinagpala ka ng Panginoon, na pinagaling ka ng Panginoon, in your own words, can you just thank the Lord for today? Pasalamatan mo ang Panginoon sa kanyang presence, sa kanyang word. Kung naniniwala ka doon sa ipinanalangin mo, ipagpasalamat mo na sa Panginoon yung katugunan sa panalangin na yan. Kasi malinaw sa'yo, yung Diyos na kung saan dinulog mo yung panalangin mo ay Diyos na kung saan walang imposible sa Kanya. Maaaring sa'yo ito'y malaki, ito'y mabigat, pero sa Panginoon, ito'y madali lamang. Father God, we thank you. Father God, we worship you. We adore you, God. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord, for bringing us here. Thank you for your word and thank you for your presence, God. Thank you, Lord, for the liberty to worship you sa ganito pong kapamaraanan, Lord. At Lord, sa paglabas namin ng lugar na ito, bibit-bitin po namin ang pagpapala, ang salita, ang binagong buhay, ang binagong mindset, Panginoon. Yung tinransform mo sa amin, Panginoon, yun po yung dadalhin namin, God. Salamat, Lord, because I know that you are blessing your people, hindi lang para sa kanila, Panginoon, kundi, Panginoon, para din po maging channel of blessing kami to other people. So dalangin ko, Lord, for the rest of this week,
maging daluyan nga kami ng pagpapala mo, Panginoon, ng salvation, ng love, Panginoon, na nanggagaling po sa iyo. At Lord, ang una, Panginoon, naming pupuntahan or una namin, Panginoon, na kung saan magiging daluyan kami ng pagpapala ay, Lord, yung tahanan po na aming uuwian. Dalangin ko po na yung blessing na na-receive namin ngayon, Panginoon, madala namin, Panginoon, hanggang sa aming tahanan. Bukas, Lord, sa aming mga gagawin, may it be in our business, in school, or in our job, O God, or in our community. Hayaan mo po, Panginoon, maging channel kami ng blessing na ito, God. Salamat po, Panginoon. And if you may, you can raise your hand, receive this benediction from the book of Numbers. At dahil ito'y salita ng Panginoon, once you receive it, I want you to believe in it. Maniwala ka that this declaration will definitely happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. I May receive. the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord.